So mga tol, nagkaharap na po sa final press conference si Keith Thurman at Brook Jarvis. 2 araw na nga lang po, magaganap na ang laban nila sa baluarte ni Brook sa bansang Australia. Naging mainit po ang kanilang paghaharap sa final press conference. Gigil na gigil po itong si Jarvis kay Thurman noong mag-face off sila dahil po yan sa pangaasar ni Thurman sa kanya. Sinabi kasi ni Thurman mga tol yung galaw daw ni Brook parang cardboard box na may gulong, parang larong Tetris box. Ganyan daw kabagal si Brook mga tol, flat-footed at walang head movement. Hindi naman daw sa ina-underestimate niya itong si Brook, ina-analyze lang daw niya yung mga opponent na hinaharap sa kanya. Subalit yun nga mga tol, wala daw head movement itong si Brook, kaya easy lang daw kay Thurman na talunin ito. Sumagot naman si Brook mga tol at sinabing sabog daw sa kanya si Thurman, hindi daw ito makakailag sa kanya. Talagang tatamaan daw niya ito sa ulo. Yung buong ulo nga daw ni Thurman mga tol, lalapat daw yung kamao niya. Buwelta naman ni Thurman mga tol, lahat daw ng suntok ni Jarvis hindi daw tatama sa kanya. Gumanti naman si Brook at sinabing masasaktan daw si Thurman kapag natikman daw yung kamao niya. At dyan na po inasar-asar ni Thurman si Brook. I'm shaking, Brock, I'm shaking, I'm so scared. I swear. Please, put it in the contract. Don't let Brock hurt. Can we do it? Pero seryoso daw si Brook, masasaktan daw at wawasakin daw niya itong si Thurman. Magiging masama daw ang gabi ni Thurman sa darating na laban nila. Nagsisisigaw nga po si Thurman mga tol at sinabing malalampasan daw ni Brook ang first round at wag daw itong babagsak sa first round. Tanong ni Thurman kay Brook, magagawa daw ba niya yun na matapos ang first round nang hindi bumabagsak? Sinabi nga din po ni Thurman mga tol kay Brook, kahit 46 years old daw siya o kaya kahit 56 years old, kayang-kaya pa rin daw niya wasakin itong si Brook. Birada naman ni Brook mga tol, matanda na daw si Thurman at hindi na katulad ng dati, kaya hindi daw magagawa sa kanya yun ni Thurman. So magandang laban po yan mga tol. Bukas, weigh-in na po nila. Pagkatapos ng weigh-in, kinabukasan, laban na nila. Sa kabilang banda naman mga tol, ngayong May 2nd na po ang pagbabalik ni Ryan Garcia sa ibabaw ng ring, kalaban si former world champion Rolly Romero. Sa inilabas nga po na balita mga tol ng ES News, sinabi po dyan na makikipag-team up daw si Ryan Garcia sa dating strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune. Yan daw ang magsisilbing strength and conditioning coach ni Ryan Garcia. So mukhang talagang pinaghahandaan ni Ryan Garcia yung pagbabalik niya. Mapapalaban din kasi si Ryan Garcia dito kay Romero. Kung matatandaan mga tol, nag-sparring na po sila. Pinahirapan po ni Romero mga tol si Ryan Garcia. Sa iba pang balita mga tol, kung matatandaan, nagutos po ang WBC na kailangan depensahan ni Dimitri Bivol ang kanyang WBC belt dito sa mandatory challenger niya na si David Benavides. Nagsalita nga po si Torky Alalsik mga tol na ayaw umano niya gawin ang laban na yan. Hindi umano niya yan ibibid. Kung matatandaan kasi mga tol, ang gusto ni Torky Alalsik maganap ang trilogy ni Bivol at Beterbiev. Kaya ayaw niyang ibid ang Bivol versus Benavides. Pero dahil nagutos na ang WBC na kailangan depensahan ni Bivol ang titulo at sa kakapasok lang po ng balita mga tol, pinafinalize na daw ang laban ng Bivol versus Benavides. Nagkasundo na po ang Matchroom at PBC Promotion na gawin yan ngayong summer ayon sa ESPN Knockouts.